Sa halos 50 taong paninirahan ni Nanay Virginia sa isang barangay sa Baguio City, tila araw-araw daw may selebrasyon sa kanilang lugar. Madalas kasi, mayroong mga inumang nagaganap lalo na sa mga eskinita o di kaya sa gilid ng kalsada. Kaya naman, hindi niya maiwasang matakot tuwing napapadaan siya, lalo pat kung minsan ang simpleng inuman na uuwi sa bugbugan. Iwasan mo na lang para hindi ka makakita ng away. Sabihin naman nila, ay pakialamera, chismosa, ganyan kasi dito na. Kaya nahimik na lang ako. Kahit na binabawal, ginagawa pa rin. Isa lang siya sa mga napipirwisyo tuwing may nangyayaring kaguluhan sa kanilang barangay, dulot ng mga nagiinuman. Kaya nitong Lunes, April 6, inilunsad ang Department of the Interior and Local Government ang Safer Metro Manila Plan na layong matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ayon kay DILG Secretary Genvic Rimulya, ipinagbabawal na ang mag-inuman sa kalsada at sa mga pampublikong lugar, pagbivideo okay lagpas alas 10 ng gabi, maging ang mga kalalakihang walang suot na pang-itaas at mga kabataang lalabag sa 10 p.m. curfew huhuliin. Ang mga ito nakapaloob sa Safer Cities Initiative ng ahensya. Yung mga rugby boys dyan, yung mga geng-geng dyan, yung mga sa kalye dyan, magtago na kayo, umuwi na kayo pag 10 o'clock, uhulihin namin kayo. Klaro yan ha. Doon na nagagaling, number 1 ang away, number 2 ang sexual harassment. Hati naman ang opinyon dito ng ilang mga residente. Yung mga lasinggero dun dito, walang nagsisigaw. Okay lang po, parang tahimik po. Kaya ngayon pa lang, mas pinaiigting na ng Baguio City Police Office ang pagbabantay sa mga kalye at mga pampublikong lugar. Meron po tayong City of Ordinance Baguio number 15/2019. So yan nga yung ordinance na nagbabawal ng pag-iinom sa kalsada, paglalasing at yung gambling in public places. So ever since naman na-implement na yan. Ayon sa datos ng BCPO, mula 2022 hanggang noong 2025 ay nakapagtala na sila ng 109 cases ng mga lumabag sa ordinansang ito. Kaya naman muling nagpaalala ang mga otoridad dahil maaaring magmulta ang mga lalabag sa batas ng 500 piso o pagkakakulong ng hindi tataas sa 6 na buwan. Isa rin sa kanilang matagal nang ipinapatupad ang Oplan Rizal para sa curfew ng mga kabataan. Ang nasabing programa ng DILG ay sinimulan na sa NCR at palalawakin pa ito sa lungsod ng Cebu at Baguio. Angel Arquero, Nation on the Move.